Humarap na nga guys sa ICI sa former speaker, representative ng Leyte, 1st District Martin Romualdez. Grabe guys, at alam nyo ba, sobrang kapal mooks. Sabi pa niya talaga guys na ibabahagi niya daw lahat ng kanyang mga nalaman para matulungan, no, ang ICI sa kanilang investigasyon. Wow ha, kapal, grabe. So, grabe, sabi niya, upang makatulong sa pagbilis ng investigasyon hinggil sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kanyang pagdating sa ICI headquarters sa Taguig City, sinabi ni Romualdez na bagaman hindi siya miyembro ng Bicameral Conference Committee, nais niyang makatulong sa paghahanap ng mga katotohanan. Grabe. Guys, talagang, ano na talaga 'to, alam mo yung laglagan na. Si Zaldico talaga lahat mananagot nito, eh, magiging next na Napoles talaga si Zaldico. Siya magiging alay, grabe. Siya magiging alay ng mga buwaya, kakawawang Zaldico. Kaya dapat talaga sa kanya magsalita na 'no? Sa kanyang pagdating sa ICI headquarters sa Taguig, ay tapos na pala yan. Handa akong ibahagi ang aking personal na kaalaman sa proseso ng budget. At bagaman hindi ako miyembro ng Bicameral Conference Committee, ilalahad ko ang lahat ng impormasyon upang makatulong sa paghahanap ng katotohanan. O, di ba? Yan yung sabi ni Romualdez. Si Romualdez ay kabilang sa mga mambabatas na iniugnay sa kontrobersyal na flood control project scandal. Matapos sabihin ng dating Secretary Consultant ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na umano'y nakatanggap ito ng kickbacks mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, bagaman na mariin niyang itinatanggi. Grabe, ano kayang mga sinabi ni Romualdez dun 'no? Grabe. Hindi ko talaga ma-imagine guys, grabe. Tapos alam mo yung grabe talaga yung pag-manipula or pag-orchestrate nila kasi 'di ba, hindi hindi magaling si Romualdez pagdating sa alam mo yung mga interviews, 'di ba, never. And makikita natin sobrang dami ng naging speaker, speaker of the speaker, 'di ba? Speaker of the house. Madami na tayong nakita kasi hindi talaga siya para hindi siya confident humarap sa tao at lalong-lalo na kasi sinungaling siguro siya or hindi wala siyang communication skills. Pero guys, alam nyo, grabe talaga yung pag-orchestrate nila. 'Di ba, hindi talaga inopen yung ICIs na investigation para talaga si Martin Romualdez, 'di ba, perfect, pak na pak. 'Di ba, walang media, walang nakakaalam kung anong mga sinabi ni Romualdez dun sa ICI. Kaya guys, anong masasabi niyo dito? Galit na yung taong bayan 'no, sobrang daming comment. Lakas ng loob mo magpakita kasi ang ICI kakampi nila. Mabuhay ang mga buwaya, sabi ni Martinez Homer. Sa ICI, ICI was made to protect all the crocs. Correct. Si BBM nga nag-ano niyan eh, gumawa niyan eh. Kaya nga umalis na lang si Magalong eh. Kwentong kotsero. Ang ending niyan, absuelto silang mga politiko, nakaupo na lahat ang magmamanipula ng batas at mga kakampi nila. True. The Rimulya Ombudsman, ibahagi mo ang nakulimbat mo. A suspect became a witness. True. Sobra. Inalis nila si Magalong para itong kawatan na ito gagawa ng drama niya. Hopeless na talaga ang gobyerno natin. Lord, huwag niyo hayaan manalo ang masama sa kabutihan. Took them 3 months to prepare the perfect script, but nothing is perfect. We can wait. Time assured and truth will prevail only on good grounds, but up in hell. Comfort zone nila
comfort zone nila yung ICI para lang sabihin humarap din siya sa investigasyon. Dapat doon ka sa Blue Ribbon Committee humarap para ma-cross-examine lahat ng testimony mo. Tambaluslos talaga. Nalalaman sa pagsinungaling at papaano paikutin ang sambayanang Pilipino. Kaya guys, only God can save the Philippines. Kaya let's continue to pray for the Philippines, guys. Kasi ang alam mo yon ang future generation, yung kahit tayo maapektuhan din tayo guys, hindi lang yung future generation. Kaya let's pray for the Philippines talaga. Only God can save us from this corrupt government. Thank you guys for watching. Have a great day, everyone. God bless. Bye.